Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na pinipili ng ilang mga panauhin ang mga upuang pandangal, kaya't sinabi niya ang talinghagang ito sa kanila. Kapag inanyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang uupo agad sa upuang pandangal. Baka may inanyayahang mas kilala kaysa sa iyo. Baka lapitan ka ng nag-anyaya sa inyong dalawa at sabihin sa iyo, maari bang ibigay mo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayon mapapahiya ka at doon ka uupo sa pinakaabang lugar. Mabuti pa, kapag inanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang nag-anyaya at kanyang sinabi, kaibigan, dito ka sa kabisera, mapaparangalan ka sa harap ng lahat ng mga panauhin. Sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka ng isang salusalo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, dahil aanyayahan ka rin nila at sa gayon susuklian ang iyong ginawa. Subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain ka dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ngayon ay nagsimula sa isang hapunan. Si Jesus ay inanyayahan sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at pinagmamasdan siya ng lahat. Mapapansin natin na maraming mahalagang katuruan si Jesus ang nangyayari sa hapagkainan. Sapagkat ang hapag ay lugar ng pakikibahagi, pakikipagkapwa, at paglalantad ng tunay na kalooban ng tao. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Jesus ang hapag upang ituro ang kahalagahan ng kababaang loob at ang tunay na anyo ng pagiging mapagbigay. Habang nakaupo sa piging, napansin ni Jesus kung paano pinipili ng mga tao ang mga pangunahing upuan. Ang bawat isa ay naghahangad ng lugar ng karangalan. Ngunit sinabi niya, kapag ikaw ay inanyayahan, huwag kang umupo sa pinakamataas na lugar. Baka may mas higit pa sa iyo ang dumating at ikaw ay paupuin sa pinakamababa. Sa halip, umupo ka sa pinakamababa upang tawagin ka ng iyong tagapag-imbita ng host at sabihin, kaibigan, lumipat ka sa mas mataas. At binigyan diin ni Jesus ang dakilang prinsipyo. Sapagkat ang nagmamataas, ibababa. At ang nagpapakumbaba ay itataas. Kung susuriin natin ang mensahe ay hindi lamang ukol sa literal na upuan sa piging. Ito ay larawan ng ating pagnanasa sa karangalan, sa kapangyarihan, at pagpapahalaga ng lipunan. Ilang beses na ba tayong nakipag-agawan para makilala, mapuri o pahalagahan? Sa pamilya, sa trabaho, sa komunidad, madalas gusto nating laging makita at maramdaman na tayo ay nauuna. Ngunit sa lohika ng Diyos, kabaligtaran ang sukatan. Ang tunay na dakila ay hindi yaong nasa itaas, kundi yaong marunong magpakumbaba. Mahalaga rin ang ikalawang turo ni Jesus. Sinabi niya sa nag-anyaya, kapag maghahanda ka ng tanghalian o hapunan, huwag mong anyayahan ang iyong mga kaibigan, kapatid, kamag-anak o mayayamang kapitbahay. Baka gantihan ka rin nila. At iyon na ang iyong gantimpala. Sa halip, anyayahan mo yung mga dukha, lumpo, pilay at bulag. At ikaw ay magiging mapalad sapagkat
wala silang kakayahang gumanti sa iyo. Ngunit gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Ito yung radikal na paanyaya. Ang tunay na kabutihan ay hindi naghihintay ng kapalit. Ang tunay na pagmamahal ay hindi transaction, hindi palitan, kundi kaloob na libre. Sa ating lipunan, madalas ginagawang puhunan yung kabutihan. Gumagawa tayo ng mabuti upang may makuha tayong pabor, koneksyon o kapalit. Ngunit ang kabutihan na walang hinihintay na balik ang siyang pinaka-malapit sa puso ng Diyos. Ang mga salita ni Jesus ay nagtuturo ng dalawang bagay. Una, ang kababaang loob ay hindi kahinaan kundi lakas. Sa mundong naghahangad ng karangalan, ang marunong yumuko at umupo sa mababang upuan ay malaya mula sa pagkaalipin ng ego at ng pride. Ikalawa, ang pagiging bukas palad sa mga taong hindi makakaganti ay tanda ng tunay na kalayaan. Ang taong gumagawa ng mabuti na walang hinihintay na balik ay nakakaranas ng kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundo. Mga kapatid, ang hamon ng Ebanghelyo ay ito. Sa gitna ng lipunang puno ng kompetisyon, pag-aagawan sa posisyon, kasakiman, marunong pa ba tayong pumili ng mababang upuan? Sa gitna ng kulturang palitan na transaksyon, kaya pa ba nating magbigay ng walang kapalit? Sa kaharian ng Diyos, hindi ang makapangyarihan, mayaman o tanyag ang tunay na dakila, kundi ang marunong magpakumbaba at magmahal ng tapat. Kung tutuusin, si Jesus mismo ang halimbawa ng kanyang itinuturo. Siya na anak ng Diyos ay pumili ng pinakamababang upuan. Isinilang sa sabsaban, namuhay bilang anak ng karpentero, nakihalubilo sa mga makasalanan at dukha, at sa huli ay nagpakumbaba hanggang kamatayan sa krus. At dahil dito, siya ang itinaas ng Ama at naging Panginoon ng lahat. Kung nais natin ang tunay na kadakilaan, kailangan nating sundan ang yapak ng ating Panginoon. Mga kapatid, hindi madaling magpakumbaba at magbigay ng walang kapalit. Ngunit ito ang daan ng kaharian. Ang kababaang loob ay nagbubukas ng puso sa grasya. At ang kabutihang walang hinihintay na balik ay nagiging tanda ng presensya ng Diyos sa mundo. Sa bandang huli, ang gantimpala ay hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos. At iyon ang gantimpalang walang hanggan. Tanungin natin ang ating mga sarili at magnilay. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, hinahanap ba natin ang mataas na upuan ng karangalan at papuri? O kaya kong piliin ang mababang upuan ng kababaang loob at paglilingkod upang ang Diyos mismo ang siyang magtaas sa atin? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw na pumili ng mababang upuan upang kami itaas. Turuan mo kaming magpakumbaba at magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Alisin mo ang aming pagnanasa sa karangalan at kapangyarihan at palitan mo ito ng pusong marunong maglingkod at magbigay. Naway sa aming pamumuhay, makita ng iba ang iyong kababaang loob at kabutihan. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.